laging international language. No? Noong panahon ng mga apostol, ang international language, Grego. Tinasalita yan pati ng mga Hudyo, maroon sila ng Grego. Hudyo sila, maroon silang Grego kasi ang popular na lingwahe noon, yung Grego. No? Nung maghari ang Roma, naging popular na language ang Latin. No? Tapos, nung maghari ang mga Amerikano, lumakas ang kapangyarihan nila, unti-unti ang English naging international language. Language ng Kingdom, ng United Kingdom, tapos language pa ng Amerika. Unti-unti lumalaganap hanggang ngayon sa ating panahon ang common language, ang parang masasabi nating international language, ang English. Kaya nung ang Katoliko ay maisalin ng Biblia sa English, pinapatay ng mga Katoliko ng Papa sa Roma. Yung nagsalin, pinasunog pa yung mga isinalin nila. Sa awa ng Diyos, may nakasurvive. Wala tayong kamalay-malay. Kahit pala napatay, nasunog lahat yun, meron palang Dead Sea Scrolls, meron palang matutuklas ang mga codex na yan, na pagtutuklasan nitong ating panahon, nagpapatunay sa ating na-i-preserve ang salita ng Diyos. Walang problema, kapatid na Cynthia, meron kang gustong maintindihan sa salita ng Diyos. Meron akong mahigit sa 100 translations ng Biblia na pwede nating pagkunan ng impormasyon. Ngayon, alin ang palatandaan ng tunay na relihiyon? Yun mismong aral ng Biblia, yung aral. Yun ang palatandaan. 7:17 ng Juan. Pakinggan mo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung ang sino mang tao, ikasama ka ron, kapatid na Cynthia. Walang itinatangi ang Diyos. Lahat tayo mahal niya. Kung ang sino man tao, gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo yung turo. Kung ang nagtuturo, nagsasalita mula sa kanyang sarili, o kung ang sinasalita niya, salita ng Diyos. Paano mo alam na salita ng Diyos? Binabasa niya. Paano mo alam na hindi salita ng Diyos? Daldal lang siya ng daldal. Wala naman sa Biblia dinadaldal niya. No? Kagaya nung salita ni Kibuloy. Siya raw dating Diyos. Siya raw dating hari. No? Kailan ka naging hari? Kilala ko yung lahi mo. Ano? Pakinggan nyo muna, pakinggan nyo. Look, that is when the devil comes to you and say, look at your outlook now. Who you are now. You are being humiliated, persecuted, humbled. When once upon a time you were a king. You can become a king again by following me. You can become a God again by following your own will. Why do you have to stay here? But I said to Satan, Lucifer, the devil, I will not succumb to the temptation. Nakausap niya yung mga miyembro niya na panatiko. Sabi ba naman tingnan mo sabi raw sa kanya ng demonyo, hinahamak ka ngayon. Inuusig ka ngayon. No? Inaalipusta ka ngayon. Dati ka ikang Diyos. Dati ka ikang hari. Pag sumunod ka sa akin, magiging hari ka uli. Sabi raw kanya ni Satanas. Aba, siya raw pala dating hari. Meron pang isang footage na siya raw dating hari. Yung sinend mo sa akin. Teka muna. Hindi ba ikaw Kibuloy? Ang lahi ng Kibuloy, Kapampangan, nandoon sa Lubao. Ang katunayan, yung mga kamag-anak niya, mga member ng Church of God, yung tiyuhin niya, tiyahin niya, pinsan niya, nandoon sa Lubao, mga members namin. Sila ang nagkwento sa akin kung saan nagumpisa si Kibuloy. Sila mahirap lang dati. At saksi naman siya ron. 5 taon daw kumakain siya, puro saging lang Meron siyang footage ng ganun 5 taon daw siya kumakain ng saging. Ibig sabihin, walang-wala siya ang pera. Nandun siya sa Tamayong, sabi niya.
Di alam ko alam ko ang pinanggalingan niya kasi sabi nung kanyang mga kamag-anak nung kumukas dahil sa kahirapan nila sa Pampanga, nung magbigay ng mga lupa si Presidente Magsaysay ba, no? Magsaysay. Sinamantala nung tatay niya, humingi ng 1 hektaryang lupa doon sa Mindanao. Doon ngayon pinanganak si Kibuloy. Doon sila ngayon nagtatanim doon sa 1 hektaryang lupa. Paano nangyari si si Kibuloy dating hari at dating Diyos? Galing siya sa lahi ng Kibuloy sa Pampanga. Kabisado ko yung kanyang lahi dahil member natin ang kanyang mga kamag-anak. Tiyahin niya, kapatid ng tatay niya, nanay niya, kapatid ng tiyuhin niya, kapatid niya, ang tatay niya, member ng Iglesia ng Diyos. Kaya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Siya raw kinausap ni Satanas. At ang sabi raw ni Satanas tingnan mo ngayon. Ikaw ngayon hinahamak, inaalipusta. Ikaw sinisira ang puri. Kung luluhod ka sa akin, kasi mahaba kung papanood mo lahat magiging Diyos ka uli at magiging hari ka uli. Naniwala siya kay Satanas na siya dating Diyos at dating hari. Saan kaya nagkaroon ng hari walang kaharian? Kasi wala nga silang kaharian sa Pampanga. Yan ang patunay ko sa iyo, kapatid na Cynthia. May nangangaral ang sinasabi wala sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ang sino mang tao, kasama ka ron, kasama ako ron, nang-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, alin yung sa Diyos? Kung nasa Biblia, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pagka wala sa Biblia, pansarili lang ng ministro yun. O kagaya nung kanyang isa pang salita, na siya na raw ang may-ari ng buong mundo. Siya raw ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya raw ang lahat daw ng power, lahat daw ng prestige nasa kanya na. Binigay na raw sa kanya lahat ni Satanas. Asan yun sa Biblia? Na binigay na sa iyo lahat. At kung binigay na sa iyo lahat, bakit yung mga miyembro mo nagpapalimos? Nanghihingi ng mga donation, nagtitinda ng tsokolate, nagtitinda ng puto, lahat ng maititinda ay pinapatinda niya sa mga miyembro, ginagawa niyang mga ahente. O di ba totoo na ang mga miyembro mo nagtitinda ng... Kasi kaya ko alam, may miyembro kami ngayon galing sa kanya na pag hindi ko ikaw mapaubos, kapatid, inaabunuhan ko yung halaga ng puto, sabi ng kapatid natin. Galing sa Mindanao yung iba. Naniniwala naman ako totoo dahil talagang nahuhuli sa mga iba-ibang bansa, nasa internet nagtitinda ng chocolate, ano mga pinapatinda niya. Lahat pala ng kayamanan sa iyo na. Ba't pa pinagtitinda mo pa miyembro mo? Lupit mo naman nun pagka ganun. No? Kung talagang ikaw ang may-ari na ng mundo, at kailangan pa kayong magtinda. Kung ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng tao, di pwede kang pumatay ng tao. O may-ari. Kasi yung may-ari ng kaluluwa na Diyos, pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Ikaw ba, nakakabuhay ka ba? Kasi meron ka na bang nabuhay, kapatid? Ayoko palang kapatid. Meron ka na bang nabuhay? Yan. Pagka ganyan ang mga ngaral, ang sasabihin, dadaldal lang ng dadaldal, wala namang binabasa sa talata. At kung basahin mo nga sa talata, kontra pa ang sinasabi doon sa nasa talata ng Biblia. Kasi si Kristo walang kapalit, pinalitan niya. Siya na raw ngayon ang anak ng Diyos, appointed son. Ang Kristo bilang anak ng Diyos, walang kapalit yun. Basahin natin ang Hebreo 5:4 hanggang 5. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito,
liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kristo ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili, kundi yung sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kaya siya ngayon ang saserdote. May kapalit ba siya? Basahin natin ang 7:24 ng Ebreo. Datapwat siya sapagkat namamalag